So atong nabasa diha Romans chapter 3 verse number 21. We will talk about sure salvation. Na pinaka-importante nga ito ang tunan. Sure salvation. So muna atong tun-anin ning kabutagon karon at despite sa or especially karon nga panahon nga na ay po kayo nga krisis nga gatubang sa tuang or nato karon nga mga katawhan. It is a worldwide pandemic. If this is one of the precursors to the tribulation period, so meaning ang rapture is pwede siyang mahitabo anytime. So usa ka paagi na maka-ipsot pag maka-iskapo kita to escape this pinaka-worst nga event sa mahimo nga history sa kalibutan, kining gitawag tribulation period. Mo ni ang pinakapait nga event nga mo'y dangatan sa mga mahimong dangatan sa mga tao. And one way to escape para maka-escape kita ni ining mao nga event is to have sure salvation. Makabaton kita og siguro nga kaluwasan. There's no other way. Pero gusto kag maluwas sa mao nga period, pait kayo ang kaluwasan dinhi. So why not nga makaabe dapat atong i-avail ang mao nga salvation which is free. Kining gitawag kaluwasan sa church age, church period, dispensation of grace is absolutely free. Walay gitawag og bayad. It is because somebody mo ay nihimo ini nga kaluwasan. So atong tun-an karon ang mahimong kondisyon sa tao in order nga makabaton kita sigurong kaluwasan, dapat tunaw kitay makatunan. Dapat mahibaluan kinsa ang ato ang pagkatao atubangan sa Dios. Bisag dili na atong ingon atubangan sa tao. Ato na lang yung ilhon ang atong kondisyon atubangan sa Dios kung kinsa kita. Kaya kung sa atubangan sa tao, pwede pa ang tao mo justify sa ihang pagkasiya. Awa mo kung nagimo ani, awa mo kung nimo anang daotan nga mga buhat, nilikay mo kung daotan nga mga buhat. Pero sa atubangan sa Dios, bisan pag-iunsa nimo paglikay o tinarong kanining kabuntagon, kung maunay gisaligan nimo sa imong kaluwasan, igon sa pulong sa Ginoo still ang padulngan niya na impierno ra gud gyapon. So atong ilhon kinsa kita nining kabuntagon atubangan sa Dios. Especially ang atong gipaabot karon is the last trump nga mo tingog. We are not looking for signs. Kay ang mga signs, mga precursor nga para sa mga tribulation period na naman yun, di naman ginatula mabalikay. And ang church age gitagaan lang ni sa Ginoo og 2 days, meaning one day of the Lord
is 1,000 years para sa tuwa. So 2 days meaning kitagaan siya 2,000 years. Gikan sa kamatayon niya sa cross. So anytime possible nga ang rapture mahitabo. So sa ako nang gikaingon, sarigid ang paagi para di ta maka-appeal, di ta ma-appeal in time sa gitawag anti-Christ, is to have salvation. Makasabutag unsa ang salvation, but dapat doon tayo mahibaluan kinsa kita atubangan sa Dios. First, atong tan-aw ang atong kaugalingon. Atong ibutang ang atong kaugalingon nga naa kita sa korte sa Ginoo. Okay? Naa kita sa gitawag trial court sa atubangan sa ato ang maghuhukom. In the book of Romans, kung atong makita diya sa atong gibasa, mura ang picture nini na ata sa gitawag korte atubangan sa Ginoo, nagtatubang tas Ginoo. Kunya mo ni ang gitawag pronouncement sa Ginoo. So number 1 kung tagaan, yung pagtagad. Number 1 there is the pronouncement. The pronouncement. The word pronouncement is to declare publicly. Unsa may gi-declare sa Ginoo sa tao atubangan o ang tao nga nag-atubang sa Dios. In the book of Romans chapter 3 atong makita niya unsay gi-declare sa Ginoo. Atong basahon sa sugdo nato basa sa verse number 10. Sa verse number 9. What then, are we better than they? No, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. So muna gitawag og public pronouncement na gihimo sa Dios ngadto sa tao. Yun siya sa verse number 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Verse number 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Verse number 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Verse number 13, their truth is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swept to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, ang ituwag declaration sa Ginoo, ang pronouncement sa Ginoo, ato nakita diha, first, you are groovy. Okay? What is the word groovy? Meaning, ang buot kasabot niya na unclean or not clean. Dili ta hinlo. Hugaw kita. So, ang pronouncement sa Ginoo sa tao, you are groovy. Meaning, hugaw ang tao, bisan unsaon sa tao, pagpaningkamot, ya mahimo siyang limpyo by doing good deeds, by doing good works. Ingon sa Ginoo, hugaw ang tao. Nang atong tan-awon sa line nga reference, Isaiah
Okay, Isaiah chapter 64, verse number 6. Isaiah 64:6. Tanawag unsa kahugaw ang tao. Bisan pag maningkamot ang tao to do good works, maningkamot siya sa iyang kaugalingon nga mahimong magtinarong. Pero unsa ang pag-declare sa Ginoo sa Isaiah 64:6? But we are all as an unclean thing, and all our righteousness, ang tanan nato nga pagkamatarong. The Bible says, naghisgot siya pagkamatarong, ang tanan nga pagkamatarong, kung sa isulti sa Biblia, ang declaration sa pulong sa Ginoo, are as filthy rags. So sama ra na siya sa hugaw, mga hugaw nga trapo, mga trapo nga mahugaw, yung ang pulong sa Ginoo. So, no matter unsa ang pagpaningkamot sa tao to become clean, to become gituwag og righteous, gusto siyang mahimong tarong at ubangan sa Ginoo. The pronouncement of God is men are grubby, meaning they are not clean, they are not righteous. Unclean ang tao sa tubangan sa Ginoo. Yung siya diha, ang atong tanang pagkamatarong sama lang na siya sa mahugaw nga trapo. And we although fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. It is because ang tao gipanamkon siya ning kalibutan nga makasasala, o tungod sa Biblia nga pag-declare sa Biblia nga bisan pa man sa ako ang tag-uangan sa ginikanan kita na gipanamkon sa kasalanan. So meaning ang tao nahimugso sa kasalanan, nagkinabuhi sa kasalanan, bisan pag-unsay pagpaningkamot sa tao nga mahimo siyang limpyo at tubangan sa Ginoo, yung ang pulong sa Ginoo, ang imong pagpaningkamot, ang imong pagtinarong diri sa kalibutan, dili na ko'y maghimo kanimong limpyo at tubangan sa Dios. Ingon sa tubangan, ingon sa pulong sa Ginoo, ang imong pagkamatarong sama sa mahugaw nga trapo. Mayong taog trapo nga nalabahan, pero ingon diha trapo hugaw pa gyud. Pero bisag trapo di gyud gyapon ta modawat yan ang trapo, bisan pag ingnon ta nga ipahit sa imong singot unya trapo, di gyud ta mo gamit yan kay kahibultang trapo. Bisan pag trapo nga nilabahan ipahit sa tong dagway, bisan ingonanin niya tong dagway busot-bustot ginagmay, pero di po ta mo sugot nga trapo atong trapo, ang trapo atong trapo sa tuang mga singot kay kahibawtang trapo na siya. Pamangita tag tawel nga mo atong itrapo sa tuang dagway, dili trapo. Pero pag hibaw nimong trapo, di gyud ka mo gamit yan. Ano man, trapo na gina siya. Pagkangalan nga trapo gina siya. Muna ang atong pagkamatarong, ang imong pagkamatarong, Biblia nga imong gipaningkamutan nga mahimo kang tarong sa kalibutan. Grabe ka kareliyoso diri sa kalibutan. Kung maunay imong pagtan-aw nga tarong ka na ni ana, ingon sa Biblia ang declaration sa Ginoo, you are not clean. Dili ka limpyo. Nga naman, kay sa tubangan sa Dios, kanang imong gibuhat sama sa hugaw nga trapo. Maunay declaration, maunay pronouncement sa Ginoo sa tao, you are grubby, you are not clean. You are not righteous in the sight of God. Regardless sa imong siguro mong hinambog ka sa imong pagka-religyoso, especially namay mong tanaw sa YouTube, kung nanginambog ka sa imong pagka-religyoso, imong natubangan sa Ginoo, sorry, kay gi-declare na sa Ginoo, bisan pag religyoso ka, ingon sa Ginoo, hugaw ka sa ako ang atubangan. Number 2 nga declaration sa Ginoo, pronouncement sa Ginoo sa tao, atubangan murag ang tao sa ako nang kasulti na asis atubangan sa di magtuloy tag tao kung nagamay dali. Kung makahimo tag tao dali. Naasya sa atubangan sa
So, dahil gawin mo na yung apa sa aking kuranan. Sige lang. Truno sa Ginoo. O naa sa tubangan. Sige tuwag. O judgment sa Ginoo. Support ko sa Diyos. Ang tao niya tubang sige tuwag. O trial court sa Ginoo. So ang pronouncement sa Ginoo, ang atubang, ang gitawag o pronouncement sa Ginoo para sa tao, you are not clean. Regardless sa imong ginabuhat, kung himo makagtarong ang Biblia, still you are not clean. Ikaduha nga makita diha, you are letter B atong makita diha ang pronouncement sa Ginoo ngadto sa tao. You are Goki. That word is graceless, merciless, walay kahangawa, grabe kadautan. Kung ato makita sa tuwang gibasa, especially diri sa gituwag og Romans chapter 3, diri makita nimo unsa kadautan ang tao. No, igon pa sa Biblia, without natural affection. Iyon pa sa Romans chapter 1. Na gitawag niya without natural affection. In the book of 2 Timothy chapter 3, without natural affection. Meaning, graceless ang maong tao. Walay kaamor-amor kining maong tao. So munang ato makita diri sa book of Romans, uno sa siya kadautan ang tao. Way kaluoy ang tao. Declaration na sa Ginoo, dili na ako atoa o dili na kinawhanon nga pagsulti, kundi maunay pananaw sa Ginoo, as it is written, there is none righteous, no not one. In verse number 12, they are all gone out of the way, they are together become unprofitable, there is none that doeth good, no not one. So meaning, ang tao, grabe kadautan, way kaluoy. Mo bitaw na nga tingala ta usahay kining dagko kay nga mga simbahanan. Corridas tani unsa na ang klase denomination diha. Di dito kita gani sa ilahang gitawag may paning mga gagmay nga simbahan. Kaning kamot pag unsay matabang, gawas lang katong wag income nga simbahan kay mo na siya sa kamay pa siguro, pero man siya kadagko ka simbahan, dagko kayo income, pero wala kayo makakita nga dunay matabang, especially sa ato ang gagkahitabo karon sa tuang nasod sa tibok kalibutan. Di ka makita og naay gitabang. Ano man, ang tao grabe na ka graceless. Magwa na ipakialam. Managwa na why, muna ang kahimtang sa tao, kung inyong tan-out ang tao, mao na siya ang kinaiya, muna ang pronouncement sa Ginoo karon. Ang tao, not only you are groby, you are goki, but ato makita diri ikatulong butang is, you are, napoy at makita diri, you are grumpy. Ang saan yung pasabot niya yun? Irritable. Ang tao karon sultihan nimo sa kamatuoran, ritso ka suko. Napoy uban wa pagani kadungog sa kamatuoran, wa pagani kadungog side ni ditso nag bukal ang dugo. Ni usbo na ang kaspa. Kung masultihan, di mo maminaw, di mo dawat. Kung pangutanon,
ipaagi og suko. So muna ang gitawag kahimtang sa tao. Irritable. So how come nga ang tao by his own kanang pagpaningkamot ba? Sa iyang kaugalingong pagpaningkamot, makabaton siya kaluwasan nga ang pronouncement sa Ginoo mao ni ang tao. So, lisod kaayo. Bisan kana palang tulong kabutang maglisod na tao og abot sa kaluwasan kon ang kaluwasan ipabase nato sa atong kaugalingon. Then, ikaapat diya makita ang tao, ang pronouncement sa Ginoo, you are grizzly. Tawag niya grizzly bear. Sibot pasabot yan na. Meaning, he is capable of putting sa kitawag og fear sa tao o sa iyang ikatubang. Pag nita grizzly bear, kahadlukan, mahadlok ta. Ang tao iyon anak nga naman. Ang tao is, the word grizzly means horrible. If this is true, ang news na itong makita karon, na yung mga news na itong mabasa, if this is true, na ang COVID-19 is a man-made virus, grabe good ka, horrible ang tao. Tanawag kung sa'y mahimo sa tao. Tanawag kung sa'y iyang ikahatag nga kahadlok po sa iyang isig ka tao. Ang tao, man is capable of doing something na muhatag og fear sa tao sa tibuok kalibutan. If this is true, kini nga mga balita nga atong matunggan nga this virus is a man-made, somebody made this virus as itawag og biological weapon to demoralize, to cripple the economy. So if this is true, ingon sa diha, ingon ana ang mahimo sa tao. Makahatag ang tao og grabe nga kahadlok sa iya kung isig ka tao. Man is horrible. Ingon sila nga mga wild daw kuno mo na grabe ka mga ka mangtas. Pero ang tinutanay diha, ang tao mas labi ka mangtas kaysa mga wild animals. Hadlok tag mga wild pero mas labaw ang gituhag, mas labaw ang tao. Daghan tag mahimo nga pwedeng ikahatag og gituhag og mag-cause of trouble, mag-cause of fear ngadto sa mga tao. Diha kagahi sa ulo ay mag-cause kinag fear. Ang itong nasa Valencia nga kahig ulo nga tao, gasige pa itong suroy-suroy na grabing kahadlok. The reports to ay kadagahig ulo, ipatawag na mahimo sa tao, kahig ulo, grabe ka. Man is so horrible. Then number, atong kita letter E. Ang daon sa ang tao, ang pronouncement sa Ginoo, you are greedy. Tungod sa kahakog sa tao, ang tao makahimog patay. Tungod sa kahakog sa tao, ang tao gapanulis. Tungod sa kahakog sa tao, ang tao mukurap. Pero ang luoy, ang pabor sa corruption sa kalibutan, ang luoy katong mga nagkorap or tungod sa sigurong gustong mo asenso ang kinabuhi, manghimo na lang og imayo ug madakpan dito ka preso. Pero naedad ko kayo mga tao nga nagmurap, di gyud mapreso. Ano naman, kay naas gahom.
Muna ang greediness sa tao, ang pagkahakog sa tao, mo na magtukmod kaniya to do such a thing nga gitawag og abomination or ingon tabang nga hugaw at ubangan sa Dios. Muna ang pronouncement sa Ginoo sa tao, ang tao nga nagatubang sa huwis na mo ang Ginoo, giatubang siya na siya sa trial court, mo ni karon ang trial court. Ang pronouncement sa Ginoo, you are grubby, you are gawky, you are grumpy, you are grisly, you are greedy. Therefore, ingon ang pulong sa Ginoo sa last diha atong kita, you are guilty. That's the ultimate pronouncement sa Ginoo ngadto sa tao, nga ingon ang pulong sa Ginoo, nakita sa Ginoo kinsa ang tao. Now, the ultimate nga pronouncement, declaration sa Ginoo nga nag-atubang siya, picture sa imong kagalingon karon nga naa ka sa atubangan sa hukmanan sa Ginoo, niatuban ka sa Ginoo, nagpresentar ka sa imong sa imong kagalingon ngadto sa Ginoo because you are an accused, akusado ikaw, kunya naa ka sa hukmanan, trial court sa Ginoo, and then iyon ang pronouncement sa Ginoo kay gideclare sa pulong sa Ginoo nga mauni kita, mauni ikaw kitang tanan nga naa diri sa tuwag kalibutan. Ang pinaka-ultimate nga declaration sa Ginoo, you are guilty. In other words, kay guilty man ta karon na ay hukom ang Ginoo karon nga ipaabot ang Dios ngadto sa tao ug unsang iyang hukom mo na ato makita ang ikaduha. Di araning kunan kay basig dili na sulod. Di punishment. Because you are guilty in such and such a thing, regardless unsa ka kamaayo sa imong kagalingon, sa imong panglantaw sa imong kagalingon, bisag unsa pa ka kamaayo, kung ikaw pasultihon, maayo ka nga tao, kung ang imong silingan, maayo ka nga tao, musulti sa imong maayo ka nga silingan, kay basil lang po ug musulti nga di ka maayo kasi mag-away mo, pero sa pagkatinuod og maingon siya, bisag unsa pa ka kamaayos pananaw sa katilingban o sa mga tao, sa imong pamilya, sa imong kasilinganan, sa imong mga higala. Pero sa atubangan sa Dios, ang pronouncement sa Ginoo, iyon ang pulong sa nung gibasa, there is none righteous, no not one. In verse number 23 sa tuang text, iyon ang pulong sa Ginoo. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang conclusion sa Ginoo, ang gitong pronouncement sa Ginoo in verse number 20, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. In verse number 19, atong balikan sa verse number 19, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. So the absolute pronouncement sa Ginoo para sa tao is guilty before God. Therefore, there is punishment. Now, atong tan-awon ang punishment sa Ginoo karon. What is the punishment sa usa ka guilty sinner? Like me, like you, kitang tanan, at tubangan sa Ginoo, we are guilty before God. Unsa ang punishment ng gisulti sa Ginoo? Because we are all sinner before God. Ang iyang punishment, Romans chapter 6 verse number 23. Iyon ang pulong sa Ginoo diha. In verse number 23, for the wages of sin
is death. So there is punishment nga gisulti sa Ginoo, and that punishment is death. So ato makita din kay maunay pronouncement sa Ginoo karon sa tubangan sa tao kinsa kita atubangan sa Dios. Now, iyon sa Ginoo, guilty kita, therefore there is punishment, and that punishment is death. Sa dihan ang tao natagak sa kasalanan through Adam and Eve. Kana nga kasalanan magpadayo na hangtod dili pa jud matapos ang kalibutan. Hangtod sa katapusan sa kalibutan, o hangtod sa katapusan. Even sa millennial reign of Christ, there will be people na naa diri nakita nga makakumitar gihapon og kasalanan sa Ginoo despite of the fact na kini nga dispensation is peaceful, kanang 1,000 year reign of Christ. Peaceful kana siya nga paghari, pero at the end of that dispensation ang yawa pagabuhian niya to tempt sa mga mortal men ani nga panahon. And there are people gyapon nga musukwahi sa kabubuton sa Ginoo, because the human as we are, kanang sala sa ato ang kinabuhi, problema gid kayo na nato. Bisan pag kinsa pay mga katungdanan, bisan pag si Kristo na ang nahimong hari sa tibuok kalibutan anang nga panahon, naa lang gyud gihapoy musukwahi. So, ato makita din karon ang punishment sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang punishment sa Ginoo is death. That means there is no amount of good works that you can do to stop this punishment. Walay maayong binuhatan. There's no amount of good works. Unsa man na kadako nga binuhatan nga buhaton sa tao aron lang makuha ang punishment. Walay makatabon nga na. Ang kahimtang sa tao karon mura ta og usa ka piniriso, dinakpan nga piniriso, pero nindot nga pagka-piniriso, pero kay gasuroy-suroy nga piniriso, no? Pero usa ta ka tawo karon nga ang ato ang kahimtang mura tag naa sa gitawag og death row. Okay? Naa ta sa gitawag so mao ang maong paghukom, judgment seat of Christ, dili sa gitawag og alang sa tanang tao. Ang judgment seat of Christ alang sa gitawag body of Christ. Ug ang maong paghukom dili aron sutaon kung para asa ka, para langit ka ba o para impierno ka ba, dili ingon ang paghukom sa judgment seat of Christ. Ang maong paghukom sutaon kung kita makadawat og ganti o dili. So it's all about rewards. It's all about ganti sa atong ginahimo while we are diri sa kalibutan, natin sa kalibutan. So ang pagsuta unya dito sa judgment seat of Christ mo nang sa ito and the judgment yun diha ang atong gibasa ganiha, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, depende na asa kang judgment na butang. Kung naa ka diri ang naka sa body of Christ, if you are saved dinhi kabuntagon, luwas ka, iyon ang pulong sa Ginoo. You will